I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Mayroon tayong updates video mga bes. Ayan, kung natatandaan nyo mga kababayan, naglaban po yung Maoti, no, at ang mga sundalo. So dahil sa labanan na yan mga kababayan, 12 ang nasawi nating mga magigiting na sundalo mga bes. Pero dahil dyan, no, at sa kanilang pamilya na nainiwan, hindi naman po sila pabayaan ng gobyerno. Bakit? Ito, basahin po natin, okay? Ang sinabi po dito mga kababayan, sabi ni Pilipinas, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpaabot ng tulong pinansyal si House Speaker Martin Romualdez sa pamilya ng 6 na sundalong nasawi at 6 na iba pang nasugatan. Ayo pala, hindi pala 12 guys, 6 ang nasawi, bali 6 ang nasugatan, no? Bali 12 sila lahat. Dahil kasama po yung nasawi, natural may kaukulang tulong sa ating mga sundalong na mayapa na. At ang the rest, siyempre nagpapagaling until this day. At actually, no, tuloy po ang tulong para sa kanila, sa kanilang pamilya, no? So, kinorek ko lang po yung nakala ko 12, no? So, dahil dyan, guys, no, sabi niya po dito, 6 na sundalong nasawi at 6 na iba pang nasugatan sa pakikipagsagupaan sa teroristang grupo ng Dawla Islamia, Maoti, sa Lanao del Norte noong Pebrero 18 ayon kay Deputy Majority Leader for Communication Acts CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Itong sagupaan mga kababayan, na-updates ko po yan nung last February pa yan So sabi po dito mga kababayan, sinabi ni Tulfo nitong linggo, March 10, na ang pundo na nabanggit ng mga ayuda ay nanggagaling sa Personal Calamity at Emergency Funds ni Romualdez. O yan ibig sabihin kay Speaker Agay. Nauna ang binunyag ni Romualdez na inatasan siya ng presidente ng papaabot ng tulong pinansal sa pamilya ni na Corporal G. Anthony Salvador Corporal, ayan, Rilan Tapinit, Corporal Rodil Mabida, PFC Arnel Tortino, PBT Micarl John Limingkit at PBT James Puras. Pawang nasawi sa sagupaan sa barangay Ramin sa Munay, Lanao del Norte. Ayan. Siyempre guys, condolence sa mga pamilya. Ganyan talaga, no? Pag isang sundalo, lagi kang preparado sa anumang mangyayari sa gera or sa labanan, ano? Ika nga dead or alive, no? So sa mga sundalo, sana po lagi po kayong magdarasal, no? Ay tanging yan lang po ang pinakamagandang sandata ninyo. Higit dyan sa inyong dala mga armas, ang pagdarasal is very powerful po yan. As long as you have faith in God, for sure ay ikaw ay ililigtas ng Panginoon kahit nasa bingit ng kamatayan. But don't forget to pray every day sa mga sundalo. Importante po yan, makapangyarihan ang pagdarasal, sapagkat ang Panginoon ang siya'y may hawak sa sangkatauhan mga kababayan. Utos din ni Pangulo na abutan ng tulong ang mga nasugatan sa bakbakan na sina Corporal J. Mark Rimatugi, FAC Marvin Aquipo, PBT Amirel Sakinal, ayan, Corporal Remark Limari, Corporal Ernel G. Quinones at PBT Nazareno Provido. Galing naman, ano? And bukod dito, sinabi ni Tulfo na magbibigay din ng livelihood at educational assistance ang Department of Social Welfare and Development, which is ang DSWD, Department of Labor and Employment DOLE, at Commission on Higher Education CHED sa dependents ng mga sundalo. Ayan, sa mga anak yan, siyempre, libre, no?
So dahil dito mga kababayan, ayon kay Tulfo, ang pamilya ng bawat isa sa 6 na nasawing sundalo ay pinagkalooban ng aid package na nagkakahalaga ng 400,000 at 430,000 and 300,000 cash. Malaki na po yan. Aid and 30,000 na schooling aid para sa bawat bata at bawat bata at 100 livelihood assistance. So ang ganda ng serbisyo ng pamahalaan natin, 'di ba mga kababayan? Para naman sa 6 na sugatan, sundalo at kanilang pamilya, nagkaloob ng kamaraan ng 150,000 cash aid and 30,000 schooling aid para sa bawat bata at 100,000 livelihood assistance. Ang daming tulong nilang natanggap mga kababayan, ha. Yan po ang sinabi ng Pilipinas Today. Ayan, oh. See? Maganda ito. 12 sundalong nasawi na sugatan sa Maoti class tumanggap ng 4.14 million tulong galing sa Personal Calamity at Emergency Funds ni House Speaker Martin Romualdez. Ang 4.14 million halaga ng tulong pinansyal sa pangkabuhayan at pagpapaaral sa 6 na sundalong nasawi at 6 pang nasugatan sa bakbakan ng Dawla Islamia Maoti Terror Group sa Lanao del Norte noong Pebrero 18, 2024. So yun mga kababayan, ano ang kapalagayan nyo? Siyempre, tayo po ay kiramay, no, sa namatayan. Siyempre, ganyan talaga ang buhay. Una-unahan lang, pag sundalo ka, always prepared sa magiging maaring mangyari. So yun mga best, and another issue again. So yun mga kababayan, another updates news tayo, no. So dahil dito nakikita guys, sabi ng GM News, bawal na sa mga pulis ang mga tattoo na nakita kapag naka-uniform at bawal na rin sila magdagdag ng tattoo. Kung papasok pa lang sa pulisya, bawal yan kahit nakatago. So yun mga besa, i-research nyo yan. So dito, sabi po dito guys, ayan o, tattoo na nakita kung naka-uniforme, bawal sa mga kasalukuyang pulis at bawal dagdagan. O yan well, kung yun po ang kanilang bagong kautusan ngayon, dahil bago ang PNP, dapat sumunod din naman sila, no? Kung tutuusin naman guys, is mas maganda naman malinis ang kanilang pangangatawan sapagkat sila kumbaga ay tagapagtanggol ng bayan nito at para professional ang dating kung sila po ay malinis ang kanilang katawan. So sa mga nagbabalak magiging pulis, bawal po ang tattoo. Sa bagay guys, since pa naman yan no, mag-apply ka bilang pulis, bawal naman talaga, i-check po nila yan. Pag marami kang tattoo, bawal talaga. Hindi ka makakapasok bilang pulis, no? So, kung gusto mo maging pulis, ipabura mo. Kaso lang, papangit na po yung balat. So, dahil dyan, mga kababayan, panoorin nyo yung isang interview ng isang pulis na Ilonggo. For sure, maintindihan nyo yun, yung sinabi niya, mga besa. Sabi niya kasi, since the start na mag-hire sila, no, mag-recruitment sila ng pulis, no, chine-check talaga kung may tattoo o wala. Pero kung may tattoo kayo, hindi ka talaga pwede makapasok sa pulis. Kaya sa mga magbabalak magpulis dyan, huwag kayo magpatato. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo dito? Tama ba yung order ng bagong PNP chief? Para sa akin, may punto po siya, no? Kasi since pa naman, katulad ng sinabi ko, bawal talaga ang may tato para professional ang dating. Okay? So, kung may tattoo naman siguro kayo, well, I think pag dots na tattoo lang, okay lang siguro yun, ano? Pero yung pagmalakihan at napakadami, parang no, katulad kay Sara Duterte, daming tattoo sa paa, di kayo naloka. Hindi naman masama magpatato, pero wag mo nang magtadtarin ng tato, di kayo naloka. Parang ang dating astig, ganun. Uy, sos nako, pagdating ng away, ikaw pala ang unang tumakbo. Anong silbi ng tato mo? Di wow. So, dahil dito, mga kababayan, ayan, no? At, talagang ganyan. Order from the,
PNP chief, so they will follow. Ika nga. Directive from higher headquarters, no? Wala man kami siyang choice but to follow, especially if that directive is reduced to a policy. Kami naman sa PNP ever since, no? Even during our hiring, ginabawal ang tattoo sa amon. Although wala pa man kami nakabaton na sang directive, no? Even ang ginahambal nga may MC na nga nagawa, wala pa man nakalabot sa amon officially. Ang pagbawal sang tattoo nga visible, ara na iya sa policy sang PNP, no? Even during sang amon, sila ko ganit, during sang amon nga recruitment, ara na nga kung may visible tattoo ka, hindi ka pwede. Bisan sa mga pag-hire sang lateral entry for officers, ginabawal ang visible nga tattoo kay gina-check gina. Kung ang directive kag ang MC nagahambal nga dapat ipa-remove nila, so wala man sila choice kundi nga mag-follow. Otherwise, pwede sila makasuhan administratively.